Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Actually, si Loren Legarda, parang kung si Julio Cesar, krinos niya na ang Rubicon. Krinos niya na ang Rubicon. Ang expression na I've crossed the Rubicon, ibig sabihin, nagdesisyon na siya. Kasi may option naman si Loren Legarda. Pwedeng i-take niya yung option na ginawa ni Chis Escudero. Na nakukonsensya na si Chis Escudero sa nangyayari sa Senado. Sirang-sira na ang Senado. Ang ginagawa ni Cayetano hindi na maganda sa Senado at sa bansa. So ang ginawa ni Chis Escudero, lumipat na. Kasi sabi niya, hindi naman pwedeng tumagal na ganito. Si Loren Legarda sana, pwedeng ganun din ang gawin niya eh. Kaya lang, hindi. Hindi. Ang ginawa ni Loren Legarda, talagang pumanig na siya kila Cayetano, pumanig na siya kila Marcoleta. Kumbaga, krinos niya na yung Rubicon. Nag-decide na talaga siya na nasa kampo siya nila Sara. Imagine niyo ngayon, nakikipagbalitaktakan siya. Buti nga yung magkapatid na Villar tahimik. Buti nga si Joel Villanueva tahimik. Si Bongo nga tahimik. Pero itong si Loren Legarda maingay. Anong ibig sabihin niyan? Ay talagang na siya. Naniniwala siyang doon na siya sa grupo nila Cayetano. Yan ang malinaw kay Loren Legarda. Wala, na yan. Talagang desisyon niya na yan na doon na siya sa pwersa ng kasamaan, ng kadiliman. Sabi ni Yussi Claire Castro, doon yan sa pwersa ng kadiliman. Talagang nagdesisyon na si Loren Legarda. Sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga reactions, ang malinaw dito, nandun na siya sa kampo nila Cayetano at Marcoleta. Pinapanindigan niya na yan. Nung isang araw, dumaan siya doon sa hearing ng Senado, doon sa Blue Ribbon. Dumaan siya. Sabi niya, hindi ako AI. Totoong ako ito. At saka sabi niya, ni Loren Legarda, dumaan lang daw siya kasi gusto niyang marinig yung mga bagong bayani. I am not AI, I'm alive. And I'm present. Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo. Ako po ay nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 man and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nagre-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Mig Zubiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate pro tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit po sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po kayo. Ayan. Yun yung niya. Kaya itong si Loren, mga kabunyog, nag-decide na talaga ito. Diyan na yan sa pwersa ng kasamaan. Malinaw yan. Mas pinili niya na ang dark side. Mas pinili niya na ang dark side. Kasi noong isang araw, noong Huwebes, nagkaroon ng hearing ang Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon ni Pia Cayetano, mga kabunyog. Sa hearing na yon, dumaan si Loren Legarda. Nagsalita siya doon. Anong ibig sabihin nun? Talagang
Kumbaga pinapakita niya na doon siya sa grupo nila Cayetano. Yan yung ano ngayon, yan yung stand ni Loren Legarda. Wala na siyang pag-aalinlangan. Ang linaw nito na ano na siya, gusto niya na doon sa grupo nila Cayetano, nila Marcoleta, nila Amy Marcos, nila Padilla, doon na yung mga kagrupo niya. Actually, nung nagkagulo doon sa Senado nung isang araw, nung May 13, nag-live din yan si Loren Legarda. At silang dalawa ni Pia Cayetano ang nakipagtalo kay Matibag. At nung nagsasalita si Pia, nagdadrama, yung hindi man lang kami kinumusta, umiyak din itong si Loren Legarda. Kaya yung mga ginagawa na yan ni Loren Legarda, nagpapakita yan na siya ay ano na, kumbaga, nag-decide na siyang doon na siya sa grupo ng pro-Sara. Yung mga ginagawa na yan ni Loren, talagang kasama na siya ng grupo nila Cayetano, nila Marcoleta, nila Amy, nila Padilla. Yan, malinaw yun. Pag-iyak ni Pia Cayetano, lumapit pa siya sa likod nito at inaano ito. Tapos, nung nagkaroon ng di umano'y putukan, yung peking putukan sa Senado, maingay din noon si Loren Legarda. Sabi niya, ano ba tong nangyayaring ito? Tapos ngayon, ito na. Talagang binibira niya yung reorganization ng Senado na ginawa nila Sherwin Gatchalian. Kasi sabi ni Loren Legarda, siya pa daw ang Senate President pro tempore. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kung makapagkomentaryo na itong si Loren, talagang ang kanyang mga sinasabi ay kung anong sinasabi ni Cayetano, Pia at Alan, yun na rin ang kanyang sinasabi. Kaya lang nakakaya kasi hindi naman siya abogado eh. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.